Mapapagod kayo sa 2 oras na speech ko. Magandang umaga, maraming salamat sa napakarinig na salubong na binigay nito sa akin muli. Marami akong ganyan kapag ako'y pumapalik dito sa pagpaprinsesa sa Palawan. At dinadalasan ko ang bisita sa inyo. Sa ngayon, sa ngayong pagkakataon, dito po upang tiyakin na maganda ang takbo ng aming bagong programa. Meron po tayo 2 bagong programa na sinimulan mga 2 months ago, 3 months ago na sa dalawang programa ito. Yung una po ay galing sa LGSF. Ano ba yung LGSF? Yung LGSF po, Local Government Support Fund. Ang Local Government Support Fund ay, gaya na sa pangalan, ay ito ay pondo para tulungan ang mga gustong gawin na inisyatibo ng ating local governments. Ngunit, alam niyo po, naging government po ng isang taon ng Ilocos Norte. Sa alam ko po, naririnig po namin itong LGSF na Local Government Support Fund. Ngunit, pag tinatanong ko noon, nung gobernador, tinatanong ko yung mga kapwa-gobernador, paano ba mag-apel niya? Paano ba makakuha ng tulong dahil sa LGSF? Wala naman po makapagsabi sa akin dahil wala namang sistema. At siguro kung isinerte ka, pagbibigyan ka, ngunit walang naliwanag na sistema kung paano gagamitin yung tulong yan para tumulong sa mga local government. Kaya po, nung ako'y naupo na, kako, ito na yung pagkakataon ko. Ayusin ko at gagawin natin maganda ang sistema sa LGSF. Ang LGSF ay talaga para sa local government. Kaya, ang kagayang nabanggit ay bibigyan po natin lahat ng probinsya, lahat ng bayan, at hanggang meron pa po tayong pangalawang programa para naman sa mga barangay. Doon po sa LGSF, ay binigyan po natin, binaba po natin, hindi na natin. At ang malaking bagay, malaking pagbabago dito sa sistema ito, ay hindi na ang national government ang pag-implement ng national program. Dahil para mabilis ang baba ng serbisyo, ay kako, galing naman lang sa local government, kako, sabi ko, dapat ang local government ang tulong sa atin. Dahil nasa kanila lahat yan. Kaya halimbawa, pagka sasabihin natin, gagawa tayo ng listahan, sino mga dapat maging beneficiaryo, magpapadala kami ng team, galing na Manila, punta rito, iikot, magsisurvey, sino ba yung dapat tulungan. Ika po, ang tagal-tagal nun, bago pagpapadas, babalik pa yun sa Manila. Pagdating sa Manila, gagawa ng report. Yung report, ipapadala sa akin, i-approve ko muna. Pag na-approve ko, saka bababa sa ulit sa mga iba't ibang departamento, sa iba't ibang ahensya, bago na-distribute. Kahit na sandali, 1 minute, 2 minutes lang yung pagkasabi ko, sometimes, maabot yan, minsan maabot yan, hanggang 1 taon eh. Kaya sabi ko, makipag-ugnayan tayo sa local government. Talagang pan-local government naman yung punto na ito. Makipag-ugnayan tayo sa local government, hindi na tayo kailangan bumaba, mag-survey. At ang mga local government, ang mga mayor, ang mga governor, lahat yan, ay nasa kanila na yung listahan. Dahil araw-araw, sa panahon namin ng sa Ilocos Norte, halos araw-araw, tinitignan namin ang listahan mo, pinabago namin, dinadagdagan namin, tatanggal kami. Kung ano man ang mga para maging tama yung ating listahan. Sabi ko, puntahan natin yung local government, yung list na tayo mag-implementa, ay magpadala tayo ng pondo sa local government, sa mga mayor, sila nang bahala. Yun lamang, meron lang kaming hiningi. At yun po ay dahil sa pagtitiyak na ating lahat ng ating mga kababayan ay may sapat na pagkain. Alam niyo po, nung una akong po, ay na-interview po ako at kung sa interview na yun, tinanong sa akin, ng reporter, kanya, ano ba talaga na hangalin mo bilang Pangulo? Ako marami akong gusto gawin. Ngunit ang kaisa-isang pinakamalaking bagay ay sana naman ay matulungan natin ang mga kababayan natin na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkakain. At sana masabi natin, dumating ang araw na masasabi natin, wala nang gutom na Pilipino. Kaya po, aming ginawa ay sa pagbaba
sa pagbaba ng pondo ng Local Government Support Fund. Sa pagbaba ng pondo yan, ay binigay namin sa ating mga sa mga local chief executives. At sabi namin, yun lamang ang bahagi ng gagawin yung paggamit dun sa LGSL, yung pondo, ay magbigay tayo ng bigas doon sa mga alam natin, na kababayan natin na nangangailangan ng tulong para matiyak na may kinakain sila. Meron silang mailagay sa kanilang papakain nila, ang sarili nila, ang kanilang mga pamilya. Kaya ito po ang naging programa at nagbibigay po tayo ng sa 10 kilong sako para sa lahat ng mga benepisyaryo at sa pamamagitan ng programang yan, nakakatiyak tayo lahat ng mga naghihirap ay mabibigyan ng tulong. Kaya nga nabanggit, ay pangalawang second tranche na ito dahil ito po ay hindi minsanan ng programa. Ito po ay gagawin namin 6 na beses sa bawat taon. Bawat 2 buwan, magbibigay po ulit tayo nitong 10 kilo ng bigas, 10 kilo sa akin ng bigas. At sa pamamagitan yan, ay nabibiyak natin. Minsan lang nakakain sa isang araw. Minsan lang kakain sa 2 araw. Hindi nakakasiguro kung saan sila kukuha ng pagkain sa dadating na panahon. Kaya yan po ang naging programa sa LGSL. Yung po, yung ibang hindi nagamit dito sa Rice Support Program ay nasa local government na kung saan gagamitin, ibigay rin sa atin ang project. Kasi lagi ko naman sinasabi, wala nang mas marunong sa lugar, sa bawat lugar, kung hindi yung local official. Kasi yung nakakaalam, alam nila kung ano yung mga sitwasyon sa kanila, ano yung mga kailangan, ano yung mga problema. At kadalasan, alam din nila kung ano yung solusyon. Kailangan lang ng pondo. Kaya yan ang ginawa po natin. Sa buong Pilipinas, nagbibigay po tayo, ganito po ang aming ginagawa. At para mabilis at naging natupad naman ang aming gusto gawin na pabilisin ang pagbaba ng serbisyo, ang pagbaba ng tulong na kahit nagaling sa national government, sa tulong ng ating mga local government official, ay may kakalat kagad, hindi nag-aantay kung ano-ano pa mga certificate, kung accreditation, kung ano-ano ba. Ay pinilisan po natin ang programa para maramdaman nyo agad na may tinutulong ang national government sa inyo na kasama ang ating mga local government officials upang tayo ay makatiyak na yung mga nangangailangan ng mga tulong ng ating mga kababayan ay nagbibigyan naman ng tulong at kahit pa paano maalalayan natin ang mga naghihirap na kababayan natin Pilipino. Ang pangalawang programa po ay yung tawag naman namin dyan ay Socio-Civic Development Program. Ayun po ay ang aming binibigay po natin sa mga barangay. Sa lahat, sa buong Pilipinas po ito. Buong Pilipinas. Bawat barangay sa buong Pilipinas ay binigyan po natin ng 200,000 piso para sa kanila. Yan 200,000 piso ang hiniling lang namin sa ating mga barangay official. Tapos sana yung kalahati, kailangan gamitin naman natin para sa scholarship. Dahil, alam naman natin ang napakahalaga na maganda ang mga kabataan natin, maganda ang kanilang pag-aaral, maganda na makapagtapos sila, mayroon silang nahawakan, mayroon silang hawak na diploma. At siyempre, alam naman natin ang pagkamaganda pinag-aralan at maganda ang training ng ating mga kabataan ay marami po silang magagawa, matutulungan nilang sarili nila sa kanilang sariling buhay, matutulungan nila ang kanilang pamilya, matutulungan nila ang kanilang komunidad, at sa ganang paraan ay matutulungan ng buong Pilipinas. Kaya po kung sabi namin sa ating mga barangay official, namin, ay tunawin ninyo. Doon sa 200,000 piso, kumuha kayo ng kalahati, 100,000. Doon sa 100,000,
yan ang gagamitin natin pagbigay ng scholarship. At mamili ang bawat barangay, mamili kayo ng 5 na maging scholar, maging president. Ang tawag kayo dyan, presidential scholar. Dahil po, yan na kondo po na yan, ay galing talaga sa Office of the President. At binaba natin sa ating mga barangay, ating mga barangay, namili ng tigli-5 na scholar, nandito po yung mga iba, nakita po ninyo. At bawat isang scholar, pag-ahati, di ba sila, pag-ahatihan nila yung 100,000, di bawat isang scholar ay 20,000 ang aming ibibigay na tulong para sila ay makapagtapos at makapag-aaral ng mabuti. At sinabi lang sa ating mga barangay official, mamili kayo yung talagang malapit ng magtapos. Ngunit baka mahirapan ang makapagtapos dahil kulang sa pambayan, kailangan ng trabaho, ano man ang dahilan, magbigay tayo ng tulong para makatiyak naman tayo na bawat barangay sa buong Pilipinas ay meron tayong 5 na graduate. Kaya yung ating mga scholar, pag lagi kong pinapayo sa kanila na tiyakin ninyo na pakinabangan nyo ng mabuti. Itong 20,000 pesos na scholarship. At ito ay napaka-importante para maging maganda ang inyong pag-aaral, para makita natin na kayo'y makapagtapos. Dahil alam naman po natin na ito ang edukasyon ay ibang klase na biyaya yan, ibang klase na pagyaman yan. Yang edukasyon ay napaka-importante. Kapag meron na kayong maraming kaalaman na kayong mag-iskolar, kapag meron na kayong kaalaman, maraming kaalaman, yan po ang pambihirang na kayong kapakayamanan dahil kahit anong paano nangyari. Yan ay hindi na maaaring kukunin sa inyo, hindi pwedeng agawin sa inyo, hindi nalulusaw yan. At araw-araw, sa buong buhay ninyo, lahat ng natutunan ninyo sa school, magagamit ninyo para pagandahin na ang inyong buhay, para pagandahin ang inyong buhay ng inyong pamilya, makatulong kayo sa pamilya ninyo, at sa mga komunidad ninyo. At bukod pa rin, alam niyo po, lagi natin iniisip para kinabukasan. At kahit na kami ngayon, ang mga leader, magpasabihan, wala naman daw forever. Kaya darating ang araw, kayo na ang magiging leader, kayo na ang magdidesisyon para sa mga Pilipinas. Kailangan handa kayo. Kailangan nakapag-training kayo ng mabuti. Kailangan alam na ninyo ang gagawin ninyo. At pagka pinag-uusapan ng servisyo publiko, hindi ko ibig sabihin, tinutuloy ko lamang ang sa gobyerno. Lahat na kahit saan kayo pumasok, kahit maging kung ano yung magpagigilan ng buhay ninyo, mag-negosyo kayo, professional kayo, ano man, kahit pa paano, basta may training kayo, may pinag-aralan kayo, meron kayong yaman na kaalaman, ay handa na kayo magdating ng panahon. Siguro sa iniisip ninyo, yan, magugulang kayo, malapit na yan, isang araw. Sabihin, kailangan ka namin, kailangan na kayo namin para tutulong dito sa amin. At mabuti naman, masasabihin ninyo, sana mabuti naman magkaroon tayo ng scholarship para handa tayo, para kami ay ready na. Kaya pa sinasabi ko sa mga scholar, pagbutihan ninyo, magsimikap kayo, mag-aral kayo ng mabuti, at sa ganung paraan, ay magandang magiging resulta. At baka sa susunod natin pagkakataon na makapagkita, may hawak na tayong diploma. At yan ang pinakamagandang magiging resulta nito lahat. Doon naman po, nabigyan po natin ang mga barangay ng 200,000, yung 100,000 ginamit natin para sa scholarship. Yung 100,000 na natira, ay hindi na po namin sinasabi sa mga barangay official kung saan nila gagamitin yan. Kaya lang nabanggit ko kanina, ang mga local official, siya nakakaalam kung ano bang, wala nang, doon sa bawat barangay, wala nang mas nakakaalam sa sitwasyon doon sa barangay yun. Kung hindi mga chairman at saka yung mga official ng barangay.
Kaya bahala na sila, yung 100,000, bahala na sila kung saan nila gagamitin. Kung yung mga ibang ibang barangay ay nakakita po kami, ginamit, bumili ng motorsiklo, yung iba, bumili ng computer. Ito, yung mga nagdal sa likod, bumili ng mga computer, bumili ng pen, bumili ng autoblock. Nasa sa inyo na yun. Dahil yung mga inisyatibo naman ninyo, yung mga pangangailangan ninyo, ay matutugunan ninyo. Dahil meron sa ngayon, meron na tayo sa 1,000 na boto para magagamit ninyo. Yan po ang ating dalawang programa. Kaya nangyatawa na po namin dyan ay bawat bayan ay makikinabang. Kahit tiniyak po natin hindi lang po sa kung saan lang kung naibibigay kundi sa buong Pilipinas. Kaya din sa scholarship, lapis mas marami pa sa 1,200,000 ang matutulungan natin sa buong Pilipinas. Isipin ninyo, magkakaroon tayo, kagad, sigurado na 200,000. Lapisan na mas madami sa 200,000 na mag-graduate. At pagputihan po natin, dapat sa mga sa barangay number, lahat po, iniisip nyo ng pangangailangan ninyo, ay gagamitin yung porto yan. Kung saan po lang gagamit yung porto mo yan, yung mga water, di ba ng water system. Yung ibang barangay, bumili ng bigas, para dumami daw ang bumili ng bigas. Kaya nasa sa inyo yun. Kaya, yan po ang dalawang nating programa. At ito po ay talagang technically, iba yan sa national government. Ngunit, talaga naman, alam naman po natin, hindi magiging ganito mabilis, hindi magiging ganito kaganda ang magpatakbo ng mga programa yan po, hindi magandang naging ugnayan ng national government at ng local government. Kaya papasalamatan natin ng mga local government official din. Dahil, lagi ko naman sinasabi, kung kahit na anong ginagawa ng national government, kapag hindi kasama at hindi magtutulungan sa local government, ay mas mahirap ang trabaho. Kahit na pag-gawin natin sa national, pag hindi nakipag-ugnayan sa local, hindi rin mararamdaman ang bayan. Ang pinag-usapan ko, lahat ng local government natin sa barangay. At yan ang ating smallest political unit. So, kaya po, yan po ang ating ginawa ngayon. At ipigay, pagmamalagay ako ng mga sasabihin ko, po, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, dahil lang po nangyari ito. Nagbaba ng boto ng national government, diretso sa local government, at ibigay sa kanila, at sila na ang bahala. Dahil lang kami konting kondisyon, ito na, at bigay ng bigas, at tulungan ng mga scholar. Ngunit, ano pa ang punto na kaya ibigay ng national government, kayo na po ang bahala kung ano yung pangangailangan ninyo. At saka, malakas kasi ang tulog sa local government official. At nandyan naman kayo, hindi naman siguro tayo ang problema. Nalaman ko, pagka nagkakamali ako, medyo mapagal ang takbo ng programa, talagang pupuntahan ang mga tao. Sasabihin mo, magal-magal ang mga tulungan. Kaya siguro, nakakamali ako, hindi naman project ay mabubuo ng lalong madaling panahon. Kaya po, yan lang po ang ating sadya nito ngayong araw. At ito ay kasama ninyo. Lagi po inyong kasahan na hindi yung kahit na sa mga maliliit na lilim na usapan ay hindi nakakalimutan ng national government. Ang inyong pamahalaan po ay nandito, nasa likod nyo, tumutulong sa inyo at ginagawa ang lahat upang maging mas ginhawa naman. Kahit kaunti lang, makapagbigay ng kaunting ginhawa sa inyong mga buhay. At alam niyo po, dahil lagi kong sinasabi at dinadagdag, na kami sa national government, hindi lang po kami nagsasabi, ito yung gawin mo, ito dito pupunta po, hindi kami ay nakikinig din. Kaya pagka meron kayong naisip, pagka meron kayong nakikita na kailangan ayusin,
Baka meron kayong nalalaman na pwedeng gawin para magandahin na ang takbo ng buhay, ay sabihin niyo po sa akin. At mag-request kayo sa ating mga local government, sa mga national agencies na mapuntahan nito, at kung sino man. At asahan po ninyo, hanggang kaya ng inyong pamahalaan na gawin ang inyong inihiling gagawin po namin. Lahat po ng aming gamit, lahat po ng araw namin, lahat sa pag-gising hanggang sa pagtulog, wala pa po pag-ibig. Paano kayo natulungan? Kaya tulungan nyo kami, kaya kapag pagtulungan tayo. Dahil ang sinasabi, kahit mahirap ang trabaho, kapag maraming tumutulong, magiging magaan ang trabaho. Kaya pagtulungan po tayo, magkaisa po tayo, at asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan, nagmamahal sa inyo, ang inyong pamahalaan ay inaalala kayo, ang inyong pamahalaan ay ginagawa upang tulungan kayo, upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, upang pagandahin ang Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipino. Maraming salamat po, mahal.